ating new series. Natapos po tayo last month of October. Ang pinag-usapan po natin ay growing in excellence. Amen? Nais ng Panginoon ang buhay natin ay hindi lang tayo basta surviving. Gusto ng Panginoon tayo ay thriving. Amen? Meron yan, kinumusta, sabi, kumusta ka ba? Ito, kahit papano humihinga pa. Ay hindi po yun ang klaseng buhay na nais ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, I come so that you might have life to the fullest. Sa ibang translation po, yung life to the fullest is abundant life. Ang ibig sabihin ng abundant life is Zoe kind of life o quality kind of life. Amen. Ang nais ng Diyos ang buhay natin, may quality, hindi lang may quantity. Amen. Sino dito ayaw mo ang buhay mo, nadadagdagan ka lang ng edad. Pero gumaganda ang buhay natin. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, paganda ng paganda ang iyong buhay. Habang tumatagal, parang alak, sumasarap. Amen? Yung iba kasi parang, yung tanda ko na, no. Habang tumatanda, lalong gumaganda ang buhay. Bakit? Lalo kang pinagpapala ng Diyos. At ang maganda, hindi ka lang pinagpapala ng Diyos, ginagawa kang instrumento para maging pagpapala sa iba. Amen? Alam niyo, ang pinakamasarap, hindi lang yung pinagpala ka eh. Ang masarap, dahil may pagpapala ka, nagiging daluyan ka ng pagpapala sa ibang tao. Amen? Alam niyo, ang mahirap, yung gusto mong tumulong sa iba, hindi ka makatulong. Bakit? Ikaw mismo, kailangan mo ng tulong. Pero ako naniniwala ko, yung pinag-usapan natin last month, God wants us to grow in excellence in every areas of our life. Sa ating mga trabaho, pag nakita ng mga tao, ito ang gusto kong i-hire. Bakit? Ibang klase magtrabaho to. Amen. Sa pagpapalaki ng ating mga pamilya, ibang klaseng magpalaki ng pamilya to. Bakit? Kasi merong heart ng excellence. Okay, parapahan po natin si Lord. Huwag po kayong mawawala, itong month of November. Napaganda po ng ating mga pag-uusapan. Ngayon po magbibigay ako ng introduction sa ating pag-uusapan buong month ng November. Kasi po ang topic natin ngayong month ng November is all about spiritual warfare. Yan. Pero bago po yan, pwede po ba tayong tumayo uli? Ayan, at tawagin po natin ang aking bunsong anak, nakatatapos lang mag-covenant retreat at birthday boy nung Friday. Ayan. Parapahan mo natin si Philip. Alam niyo po bang si Philip ay 12 years old na? Wow. 12 pa lang po yan. Akala nung iba 14 na yan. 12 pa lang po yan. Malaking bata lang talaga. Amen. So, si Philip po ay magre-recite sa atin ng ating verse ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. Palapakan po natin ang Panginoon. Pwede po ba tayo, tumayo muna tayong muli, tayo po magkakaroon ng declaration. Okay, bago tayo magkaroon ng declaration. Pastor, ba't ang dami namang declaration? Kasi may kapangyarihan ng ating mga bibig. Amen. There is power in declaration. Ang dinedeclare po natin, ang mga pangako ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin sa Kanyang salita. Amen. Hindi tayo nagde-declare nang wala lang galing sa hangin. Lahat ng ating dinedeclare, yung dinedeclare natin ngayong umagang ito po'y makikita natin sa Bible. Inuulit natin ang mga pangako ng Diyos. Inuulit natin ang deklarasyon ng Diyos kung sino tayo. Kasi ang mundo, maraming declaration sa'yo, di ba? Bata ka pa lang, sabi ng teacher mo, ano ba naman itong bata na ito, napaka-B.O.B. Biro mo, dineklarahan ka ng teacher mo, B.O.B.O. ka. Yung mga kalaro mo, dineklarahan ka. Minsan nagalit sa'yo ang nanay mo, tikas ng, alam mo, ikaw maghihirap. Biro mo, dineklarahan ka, maghihirap ka. Pero hindi yan ang deklarasyon sa'yo ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay may deklarasyon na matitinding bagay sa buhay natin. At yan ang ating dinideclare. Bakit?
ipaparinig natin sa kaaway, ang buhay ko ay hindi pangit, ang buhay ko ay hindi sira. Bakit? Kasi iba ang tingin ng Diyos sa buhay ko. Amen? Yan po ang ating i-declare. Sasabihin nyo, verbalize nyo mga kapatid. Akala nyo wala lang i-verbalize mo. Sabihin mo, naririnig ng tenga mo sa bibig. Sabay-sabay po tayo, we will declare this. I declare that I am strong in the Lord and in the power of His might. I put on the full armor of God and stand firm against every attack of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and every plan of darkness is defeated in Jesus' name. I overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of my testimony. The Lord fights for me, and victory belongs to Him. I declare that I am more than a conqueror through Christ who loves me. The peace of God guards my heart and mind, and His presence surrounds me wherever I go. Today, I stand firm in faith, clothed with truth, righteousness, and salvation, empowered by the sovereign Holy Spirit, and guided by the Word of God. This is my declaration in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Sige ba tayo pong makakaupo na? Grabe. Sino naniwala yung dineclare mo? Yun ka. Amen. Kapatid, hindi ka talunan. Minsan tayo, wala na, hindi ko na kaya. Ayoko na mabuhay. No! You are more than conqueror. Yan po yung mga pangako ng Diyos. Ibalik po natin sa ating title. Ang title po natin ngayong umagang ito, The Reality of the Battle. Yan po ang ating part 1. The Reality of the Battle. We're talking about spiritual warfare. In the late 1939, gabi, tagal na. Sino rito buhay na noon? Wala pa. Noong 1939, nagsimula pong lusubin ni Hitler ang Europe. At nung panahon din na yan, ay sinimulan namang manakop ng mga Hapon sa Asia. So nagkaroon ng dalawang digmaan sa Europa, sa pangunguna ni Hitler, sinasakop ang iba't ibang bansa sa Europe, at itong si Japan, the Empire of Japan, na sinasakop naman ng iba't ibang mga bansa sa Asia. No, sinakop ang Cambodia, ang China, Korea, iba't ibang mga bansa sinasakop ng Hapon. Merong isang bansa na noong mga panahon na yon ay tahimik. Anong bansa yon? Habang nagkakagulo sa Europe, nagkakagulo sa Asia, may isang bansa, tahimik. Amerika. Sabi ng mga Amerika, huwag tayong makialam. Hindi tayo kasama sa gerang yan. Nagtatalo ang Senado, ang Congress ng Amerika. Anong gagawin natin? Naggegera na sa Europe, naggegera na sa Asia. Tayo'y nasa gitna. Kasi ang Amerika po ay nasa gitna ng Atlantic, papuntang Europe, at saka Pacific, papuntang Asia. Pero sabi ng mga Amerikano, hindi tayo kasama sa gera na yan. Huwag tayong makialam. So hindi po nakialam ang Amerika. Nagpapadala lang sila ng pinansyal na tulong sa Great Britain, sa kanilang mga alay. Pero hindi sila nakialam. Hindi sila nag-declare na sila ay nasa ilalim at kabahagi ng gera. Walang gera. Sila lang ang may gera. Hindi tayo kasama sa gera. Until December 7, 1941. Sino nakakaalala nun? Ano nangyari nung December 7, 1941. Ito po ay linggo. Parang ngayon, linggo ngayon. Ang mga tao sa Amerika noon, nasa loob ng mga simbahan. Nag-worship kayo. Tahimik, payapa sila. Hindi sila kasama sa gera. Hindi nila alam. May mga eroplanong tora-tora patungo na sa base militar nila. December 7, 1941, inatake ang Pearl
Harbor sa Hawaii. Tinira yung kanilang mga aircraft carrier. Pinasabog yung kanilang mga eroplano para hindi makalipad ang kanilang mga eroplano. Maraming mga eroplano ng Hapon nagpunta sa Pearl Harbor. Ang daming mga sundalong Amerikano ang namatay. At doon na-realize ng mga Amerikano, yung akala nila hindi sila kasama sa gera. Kasama pala sila. Alam niyo ibig sabihin? Ang pinakamahirap mangyari, listen to this, yung akala mo hindi ka kasama sa gera, yung pala, palihim, inaatake ka na. Ulitin ko, ang pinakamahirap, yung akala mo hindi ka kasama sa gera, pero hindi mo alam, tinitira ka na. Yan din po yung nangyari noong September 9, 2011. Ano nangyari naman nun? Birthday ni Papa nun. 9/11 ang tawag dyan. Akala nila tahimik ang Amerika, ang New York. Hindi nila alam, may mga kaaway na nagpaplano para pasabugin ang Twin Tower sa New York. Biro mo, ang tagal, pag tinignan nyo, ilang taong nag-aral yung piloto. Alam nyo, nag-training doon sa piloto na bumangga sa Twin Tower, Amerika. Nagte-training sila ng flying. Yung kaya nagte-train ng flying, suicidal pala to, ibabangga na doon sa Twin Tower. Mga kaaway na hindi nila alam, nagpaplano na ng kasiraan ng kanilang mga buhay. Pag pinag-uusapan po natin ang spiritual warfare, listen to this, mga kapatid. We are at war. Pastor, anong we are at war? Ibig sabihin, susugod ng China. Hindi ko po pinag-uusapan ang physical na gera. Baka sabihin nyo, si Pastor nag-declare may gera daw sa Pilipinas. Sumugod na yata ang China. Hindi po yan. Pero sa totoo lang, mamaya, babasahin po natin yung mga versikulo sa Bible, mga Bible verses, upang makita natin, bakit ko sinabing we are at war? Nasa gera tayo, mga kapatid. May gera na nagaganap. Ang problema, yung akala mo wala lang, may tumitira na sa'yo. May tumitira na sa pamilya mo. Nagtataka ka, bakit ganito nangyayari sa pamilya ko? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit gano'n gulo-gulo ng isip ko? Bakit gano'n nadidepress ako? Kasi nga, may gumugulo na sa buhay mo, hindi mo alam. Now, tingnan nyo. We are at war. Ano bang meron sa gera? Number 1, pag may gera, may struggle. Amen. Nagkakaroon ng mga battle. Nagkakaroon ng mga conflict, both physical and emotional. Pag may gera, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng away, struggle, tinitira. Maaaring ito ay physical at emotional. Pag dinignan mo sa buhay mo, maaaring ikaw hindi mo alam, bakit ganun? Parang wala akong gana ngayon sa buhay ko. Bakit ganun? Parang ang lungkot-lungkot ko. Bakit ganun? Lagi ako nagkakasakit. Lagi ako nagkakaroon ng karamdaman. Hindi mo alam, kaya ka nagkakaroon ng sakit kasi may gumegera sa'yo. May tumitira sa'yo. Amen. Bakit ganun hindi ko mapaglabanan yung addiction ko? Ayoko naman talaga na. Gusto ko lang magbago ng buhay ko. Ba't di ko ma-overcome? Kasi nasa gera ka. Pangalawa, sa gera, may kaaway. Walang naggegera. Uy, may gera daw. Sino kalaban niyo? Wala. Hindi pwede yun. Kaya may gera, merong kaaway. Noong nagkaroon ng gera ang Amerika, sino ang kaaway ng Amerikano? Japan at Germany. Diba? Tapos ang Germany kumampi sa Italy. So pag tinignan nyo, may kaaway. Amen. So may kalaban. A real opposing force determined to defeat you. Ang nais ng kaaway, sirain ka. Ang nais ng kaaway, sakupin ka. Ang goal nila, distraction. Sabihin nga natin word na yun, distraction. Anong distraction? Loss of lives, broken homes, and ruined places. Alam niyo, ang demonyo, ang gusto niya lang masira buhay mo.
wasakin ang pamilya mo. Amen. Kaya tayo ay patuloy na maging handa. Now, tingnan nyo, babasahin na natin itong mga verse na ito. Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Oh, meron palang scheme ang devil. Ha? May mga plano palang demonyo sa'yo. Amen. Sabi ng Bible, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Verse 12. O, tingnan nyo ha. Ito, gera. Struggle. Sabi ko sa inyo kanina. For our struggle is not against ano? Flesh and blood. But against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Meron kang kaaway. Yung kaaway mo, hindi talaga yung kaopisina mong masungit. Yung kaaway mo, hindi talaga yung asawa mo. Ang kulit-kulit na isa ko sa'yo. Ay ginagamit lang ng demonyo para mainis ka sa asawa mo. Pero sabihin mo, darling, hindi tayo magkaaway. Amen. Sa tingin nyo, natutuwa ang demonyo pag may naghihiwalay? May nag-aaway? Natutuwa ba ang demonyo pag may mga anak na nagre-rebelde sa magulang? Yung magulang naman gigil na gigil sa anak. Uy, ikaw talaga. Pero sabi ng Bible, ang for our struggle is not against flesh and blood. Hindi yung buhay ang kaaway mo. Nagdadrive ka, biglang may kumatsa, ang bira kang motor ka. Aawayin mo yung nagmumotor, hindi talaga yun ang kaaway mo. Sabi ng Bible. Sino raw kaaway mo? Rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual. Pag sinabi mong spiritual forces, nakikita o hindi? Hindi. Spiritual nga, spirit. So may mga spiritual forces sa paligid natin na nag-iimpluwensya na siya talagang kalaban mo. Amen. Nagagamit siya ng mga sitwasyon sa buhay mo, maglalagay siya ng sakit sa katawan mo, guguluhin niya ang relationship mo para masira ang buhay mo. Ang goal ng demonyo, wasakin, sirain, patayin ang buhay natin. Amen. Listen, Christian life is not a playground. Ang Christian life po, hindi yan playground. It is a battlefield. Gera yan, struggle yan. Kaya di ba, minsan may mga gusto kang ayusin. Gusto mo, sino ito? Gusto mo naman talaga magpakabait. Pastor, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto mong gawin yung tama, di ko magawa, nag-struggle ako. Ayaw mong gawin yung mali, bakit yun yung ginagawa ko? Sa totoo, pag tinanong ko naman kayo, gusto niyo namang bumait eh. Pastor, nahihiya nga ako kasi nagawa ko na naman. Sabi ng isang kausap. Kasi nga, sabi ko, may nag-i-influence. Eto, mamaya, ito maganda pag-usapan natin. Mamaya, tingnan nyo, anong kailangan mong gawin? It's a pattern. Too often, we forget that we think following Jesus should mean peace without pressure, blessing without battle. But the Bible tells us the opposite. We are engaged in spiritual warfare every single. Kapatid, pagbukas pa lang ng mata mo, battle na yan. Amen. Linggo, pagbukas ng mata mo, 7 o'clock na. Sarap matulog. Uy, linggo ngayon, mag-worship ka kay Lord. Mamaya maaga pa. Diba? Battle talaga. Diba? Sabi, hindi, mag-church na ako, mag-worship ako sa Lord. Yung kumot mo, niyayakap ka talaga, hindi mo matanggal yung battle, grabe, no? Matindi yung isa, nakabangon na. Biglang minagnito din ang kama, tulog ulit.
Battle talaga. Sino rito nakapag-battle sa kama niya? Amen. Bumabiyahe ka pa lang, pag biyahe mo, papasok ka sa opisina, grabe, may nakaano kang masungit na tender. Kakain ka sa kainan, yung nasa counter, ang sungit talaga ng counter na yan. Ano ba naman yan? Naiinis ka na. Susumbong mo na sa may-ari yan. Ay, hindi sila ang kaaway mo. May nangiinis lang sa'yo. Kumain ka pa rin doon. Okay lang yon. Amen. Yung asawa mo, naglalabag ka, ininis ka, nainis ka naman. Sinapak mo. Yung babae yung nanapak. Ha? Tinaray-tarayan mo. Kaling sa trabaho, pag uwi, tinadtad mo na ng baril. Yung asawa mo sugatan sa mga salita mo. Hindi mo alam, pagod na sa trabaho. Sa halip na minahal mo, sinugatan mo. Gera talaga araw-araw. Amen. Sino rito, marami kang gerang naharap. Yung sabi mo nung umaga, Lord, magdi-devotion ako, magbabasa ako ng Bible. I worship you, Lord. Pagpasok mo sa kwarto ng mga anak mo, gulo ng mga damit! Gera na naman. Hallelujah. The enemy we face is not flesh and blood. It's not your co-worker who prostrate you, your spouse when you argue, or the person who wronged you years ago. Our battle is deeper, invisible, and yet more real than anything we can touch. Sabi mo, totoo ang labanan. Amen. Bakit? Bakit ko sinabing totoo ang labanan? Kanina, sabi natin, pag may gera, merong kaaway. O, may kaaway ka ba? Sino dito may kaaway? Taas ang kamay. Oy, pastor, wala akong kaaway. Mabait ako sa trabaho. Mabait ako sa mga kamag-anakan ko. Kapatid, kahit gaano ka kabait, may kaaway ka. Sinong kaaway mo? Tingnan natin, basahin natin. 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Sabi ng Bible, be self-controlled and alert. Ano yan? Your friend? No. Ano sabi ng Bible? May enemy ka. Tingnan natin anong sabi ng Bible kanina? Ang struggle mo, hindi flesh and blood, hindi tao, hindi laman. Pero ngayon, meron ka namang kaaway. Sino rin ang kaaway mo? Tita Lisel, sinong kaaway mo? Kuya lang, sinong kaaway mo? Kuya lang. Sabi ng Bible, may kaaway ka eh. Sino kaaway mo? Your enemy, listen. Ang gagawin ng demonyo, sabihin niyo, kamaniwala, wala naman totoo demonyo. Niwala ka sa demonyo. Wala yan. Ikaw naman, hindi ka naniwala. So pag hindi ka naniwala, akala mo wala kang kaaway. Parang yung Amerika, nagkakagulo na sa Europa, nagkakagulo na sa Pacific, naggegera na ang mga Hapon sa iba't ibang bansa sa Asia, naggegera na ang Germany sa iba't ibang bansa sa Europa. Ang Amerika, wala tayong kaaway. Neutral tayo, sabi ng Amerika. Neutral tayo. Bayaan mo sila magkagulo. Bayaan mo ang Asia magkagulo, tayo neutral ang Amerika. Ang tingin ng Hapon, ang Amerika ay kakampi o kaaway? Kaaway. Pero ang Amerika, hindi ka namin kaaway. Maaring ang tingin mo, ang demonyo, hindi mo kaaway. Sabi ng Bible, ang demonyo kaaway mo. Amen. Merong gustong gumulo sa buhay mo. Akala mo makulit lang yung anak mo. Akala mo makulit lang yung magulang mo. Akala mo struggle lang ng asawa mo. Pero hindi mo alam. Away mo. Tingnan niyo anong ginagawa ng kaaway mo. Sabi ng Bible, listen, your enemy, the devil, prowls around like roaring lion. Bakit siya nag-roar? Anong gusto niya? Anong goal niya? Looking for someone to devour. Anong gagawin ng demonyo? Magde-devour. Maninira. Hindi yan yung, sino kaya rito ang gugulatin ko lang, prank lang, prank. Hindi nagpa-prank ang demonyo.
Di ba, uso prank ngayon. Ay, na-prank ka, joke lang yun. Ikaw naman, hindi nag-joke ang demonyo sa buhay mo. Ang goal niyan, para daw siyang roaring lion. Nakakita na ba kayo ng roaring lion? Sino rito nakapanood na ng National Geographic o kaya Discovery Channel? Pag nanood ka doon, pag tingnan mo ang lion, bago umatake yan, may mga herds ng baka. Bago umatake ang leon dyan, dahan-dahan yan. Very still, minsan di gagalaw na matagal yan. Tapos tumitingin yan doon sa mga baka. Titignan niya sino yung baka na naib, na walang alam, na kain lang ng kain ng damo. Ito, walang alam to, kain lang ng kain ng damo. Lalapitan ng lion yan. Hanggang sa malapit na yung lion, ide-devour niya na, susugurin niya. Ganun ang ginagawa ng demonyo sa buhay mo. Sabi ng demonyo, ito parang walang kaalam-alam to. Hindi pa nag-church. Nako, maganda tong atakahin. Unti-unti lumalapit siya sa buhay mo para ikaw ay sirain. Amen. Before we can fight effectively, we must recognize that we are in a real spiritual battle against a real enemy. Ang Amerika, kung hindi nila na-realize na sila ay may kaaway at hindi sila pumasok sa digmaan, maaring mas matindi ang nangyari sa kanilang bansa. Alam niyo kung bakit? Listen. Kasi napanood ko, mahilig kasi ako manood ng mga documentary. Alam niyo ba nung panahon bago mag-World War II, ang Amerika walang matitinding mga armas panlaban sa mga gera. Hindi mayaman ang Amerika nung panahon na yon, pero hindi sila military power. Hindi sila gumagawa ng maraming tangke. Wala silang magagandang eroplano. Actually, ang pinaka-advanced na eroplano nung panahon na yon nasa Germany. Ang mga advanced na tangke nung panahon na yon nasa Germany. Kaya yung German, nung umatake sa Europe, sakop agad yung mga bansa. Bakit? Matitindi yung kanilang mga armas. Ang Amerika, hindi. Ang meron lang ang Amerika, mayaman sila. Pero hindi sila handa. Pero, nung sinugod ang Pearl Harbor, alam nyo, ginawa ng Amerika? Nag-usap-usap yung mga bilyonaryo. Sila Henry Ford, yung mga iba't ibang mga bilyonaryo na negosyante sa Amerika, sabi, kailangan iprotektahan natin ang Amerika. Madalian yung mga factory ng kotse, abay naging factory ng tangke. Yung mga factory ng eroplano, nilagyan nila ng mga armas. Nag-produce sila ng maraming mga tinatawag natin na barko, maraming mga eroplano, maraming mga baril. Yung mga manufacturer ng mga canned goods, ng mga sardinas, ng mga iba't ibang canned goods, hindi muna sila gumawa ng canned goods. Alam nyo ginawa nila? Mga baril at bala. Yung mga bakal nila, ginamit nila. Kaya sila nakapag-produce ng maraming armas. Pero bago doon, hindi ready ang Amerika. So, ibig sabihin, para ikaw ay manalo sa spiritual warfare, ang unang kailangan mong ma-realize, you need to recognize that you are in a real spiritual battle against a real enemy. Sino rito, nauunawaan mo na ngayong umagang ito, may kaaway ka pala. Hindi dahil pala away ka. Kasi ang goal talaga niya, sirain ka. Amen. The devil doesn't mind if you go to church as long as you stay asleep spiritually. Sabi ng demonyo, sige, pumunta ka sa church. Basta matulog ka lang. Hindi ko ibig sabihin matulog sa church. Okay, matulog dito. Ibig sabihin, pwede kang nag-church. Nandikot to ka ng linggo. Every Sunday, you are like a saint. Parang ang santo. Ting! Pero Monday to Saturday, you are as bad as the devil. Wala din. Amen? Yung ang bait-bait mo, pag Lord, I worship you. Di ba? Taas-taas ka pa ng kamay. Pero pagdating naman ng Monday, Tuesday, wala rin. Ang Diyos, wala na. Parang ang Diyos na kasama mo lang pag linggo. Sino naniniwala ang Diyos kasama mo araw-araw? Pero sabi ng demonyo, hindi. Basta ang linggo, ilaan mo sa Diyos. Ang tawag doon, religious.
Hindi nais ng Diyos na ikaw ay maging religious. Sabi ng demonyo, okay lang yan, maging religious ka, magsimba ka tuwing linggo. Pero pag Monday to Saturday, wag mo nang isipin si Lord. Ang nais ng Diyos, relationship. Sabi mo, relationship. Bakit? Ang religion, gumagawa ka para sa Diyos. Ang relationship, malalim ang pagkakilala mo sa Diyos. But once you wake up, gising, talaga natutulog eh. But once you wake up, once you realize the fight you're in, everything changes. Kapatid, pag na-realize mo na hindi normal yung nangyayari sa buhay mo, bakit ganito? Pagod na ako sa trabaho. Bakit parang ang finances namin, baon pa rin ako sa utang? Bakit ganon? Parang ang dami pa rin bayarin. Kasi nga, sinisira ng demonyo yung finances mo kasi alam niya, pag nagkapera ka, matindi ang magagawa mo. Amen. Kami po, naranasan namin ni Pastora yan. Wala kaming kapera-pera. I remember, nandun po kami sa Commonwealth. Pumunta ako ng church. Pagpunta ko ng church, sabi ko, ito na yung huling pamasahe ko. Wala na akong pera. Pero sabi ko, didiretso pa rin ako sa church. Pauwi na, nahihiya ako. Sabi ko, ayoko lumapit sa mga tao. Sabi, wala na po akong pamasahe pa uwi. Ang church po noon, nandun sa may Lagro. No? Nakatira kami sa may Bitoon, sa may Doña Carmen. Wala na akong pera. Sabi ko, pero hindi. Hindi ko papayagan ang kaaway na sirain at hindi ako makapag-serve sa Panginoon. Alam mo ginawa ko? Naglakad ako. Pumasok ako sa may North Fairview, sa mga subdivision. Sabi ko, ang ganda pala ng mga bahay dito. One day, magkakabahay din ako. Naglalakad ako. Tunawagan na nga ako nito. Asan ka na? Sabi ko, pauwi na ako. Huwag ka magmadali. 2 oras na lakad to. 2 oras pala na lakad yun. Mula Lagro hanggang Doña Carmen, 2 oras na lakad. Eh po, nakauwi ako. I remember, kasama ko yung mga anak ko, mag-church kami ng mga yan. Ang pagkain namin, bibili kami ng 10 pisong lugaw sa ilalim ng church. Sila meron, alam nila. May lugawan doon sa ilalim ng church, sa Lagro, 10 piso. I remember, hindi ko makalimutan isang Sunday, wala na kami pamasahe. Wala na tayong pamasahe. Nagugutom daw yung mga anak. Siyempre, mga bata, pag nagutom, kahit lugaw lang. Si Philip ayaw ng lugaw. Ang kinakain ni Philip, ano yung paborito mo? Lumpia, toge. Lumpiang toge si Philip. Bibili kami stick sa 10 piso lang kayo. Sabi ko, wala na kami pamasahe. Biglang may lumapit na isang member ng church, si Sister Beng. Sabi, Pastor, kakain ba kayo? Ako nang bahala. Bayaran ko na yung kinain niyo. Hindi may pamasahe kami. Pauwi. Ganun po. Ganun kami ka financially, wala talaga kaming pera. Pero hindi namin hinayaan na pigilan ng kaaway para hindi kami makapag-serve. Pag uuwi kami, gabi, doon sa harapan ng Commonwealth, nandun ang kainan ng mga jeepney driver. Ngayon, wala na eh. Dati doon, mayroon dyan sa may Bitoon, tapat ng Robinson. Dami kainan ng mga driver dyan. Bibili kami ng 50 pesos na liempo. Naalala pa ni Ethan. No? Yung 50 pesos na liempo, ang kakain doon, 6. Ano na? Paghahati-hatian namin yan, tigta 3 piraso lang kayo. Pero alam nyo, mabuti ang Panginoon. Alam ko, gera lang to eh. Amen. Sabi mo, sa katabi mo, you need to realize, mayroong ka lang pinagdadaanan. Ang problema, yung dapat pinagdaanan, tinirhan mo na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, daanan mo lang. Okay lang yan, daanan mo lang yan. Ranasan mo lang yan. Hindi araw-araw, nasa ilalim ka. Amen. Sabi mo sa demonyo, ikaw, gusto mong sirain buhay ko, pera lang, masisira relasyon ko sa Panginoon, tumigil ka. You need to realize that you are in a battle. Now listen, are you aware of the battle you are in? Tingnan nyo, anong nangyayari sa buhay mo ngayon? Maaaring may hidwaan sa pamilya.
Maaring malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. Maaring financially ikaw ay salat. Maaring may sakit at karamdaman. No, ako, naranasan ko rin yan. Yung halos hindi ako makatayo sa sakit ng mga kasukasuhan. Lord, paano ako magsiserve sa iyo? Nakikita nga ng mga member dito, aakit ako sa stage. Naiiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, paano ako magsiserve? Di ba? Pero sabi ko, hindi. We need to battle it in prayer. Amen. Kasi gusto ng kaaway, ma-discourage ka. Sino rito na-discourage na? Tingnan mo yung katabi mo. Listen, alam nyo ba, minsan yung iba magaling lang magdala. Yung pagkakanakita mo, ang galing ngumiti. Pero hindi mo alam, discourage na. Sugatan na ang buhay niyan. I'm here to tell you, merong gustong sumira ng buhay mo. But you need to stand strong in the Lord. Una, ito yung unang gusto kong ma-realize. May itong bagay akong gusto ma-realize dito sa ating opening ng series na ito. Number 1, the call to be strong in the Lord. Because you are in the spiritual warfare, ang kaaway mo hindi mo nakikita. Amen. Ang kalaban mo hindi flesh and blood, sabi ng Bible. Kailangan you need to be strong in maging malakas ka sa Panginoon. Ang kailangan mo, yung kanyang mighty power. Ang problema ng iba, naglalakas-lakasan. Amen. Walang pera, di kaya natin to. Sanay sa hirap to. Ba't mo sanayin sarili mo sa hirap? Sabi ng demonyo, aba, sanay ka pala sa hirap. Sige, hanggang mamatay ka, masanay ka sa hirap. Amen. Sino rito hindi mo sasanayin ang sarili mo sa hirap? Bakit? Kasi alam ko, gusto ng Panginoon, ma-enjoy ko rin yung pagpapala niya. Amen. Kaya kami ni Pastor, minsan sabi ni Pastor, sa January daw, Boracay daw. Sabi ko, Boracay. Kailan ba nung last August, naman kami, Singapore. Sabi ko, hindi naman araw-araw nagsi-Singapore. Amen. Ini-enjoy mo din. Bakit? Pinagpala ka na ng Lord. Pero habang umarap ka sa battle, kailangan magpalakas ka. Hindi sa sarili mong kalakasan. Listen. Be strong in the Lord and in His mighty power. The emphasis is not on our personal willpower or spiritual toughness. Hindi yan galing sa lakas mo. Hindi ito patibayan. Amen. Alam niyo, Pastor, sa totoo lang, ako, sanay ako dyan sa mga ganyan. Yung 3 araw na hindi kumakain, kaya ko yan. Wala namang problema kung kaya mo. Pero huwag kang magtiwala sa kalakasan mo. Amen. Magtiwala ka sa Panginoon. It's on the Lord's power. Paul does not say, be strong in yourself. Hindi sinabi ni Pablo, tatag ka sa sarili mo. Tatagan mo, lakasan mo sarili mo. Humugot ka ng lakas sa sarili mo. Hindi. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, be strong in the Lord. God's strength is not limited by your weakness. Your weakness is the very place where His power shine brightest. Listen, alam nyo bang may mga pagkakataon, ang kahinaan mo, yun ang ginagamit ng Diyos para yung kalakasan niya maranasan mo. Kagaya nung panahon ni Gideon. Si Gideon po, nung panahon na yung kalaban nila, yung mga Midianites, mga Philistine, mga iba't ibang mga tribo sa paligid nila. Etong si Gideon sa Israel, sila yung pinakamahina. Ang sabi ni Gideon, when God called him to fight the Midianites, Gideon protested. Ang sabi ni Gideon, nagpaprotest siya, my clan is what? The weakest. And I am the least in my family. Kumbaga, yung pamilya namin ang pinakamahirap, yung pamilya namin ang pinakamahina, at sa lahat ng pinakamahina, ako pa pinakamahina. Grabe naman. Kumbaga, kung sa eskwelahan, kung may top 100, ako yung nasa 100. Ako yung pinaka mababa. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, but the Lord replied, go
in the strength you have. Teka lang, wala ngang lakas eh. Sabi ng Diyos, hindi, mahina ka, pumunta ka, gamitin mo yung lakas. Kasi yung lakas mo, hindi galing sa kalakasan mo. Sabi ng Diyos, am I not sending you? Saan galing yung kalakasan ni Gideon? Kay Lord. Amen. Ano ang ibig sabihin, be strong in the Lord? Pastor John, paano ba maging strong in the Lord? Number 1, be strong in the Word. Yung salita ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, gusto mong ma-overcome ang kaaway, be strong in the Word. Ito po yung ating sandata. Ito ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Sino dito wala pang Bible? Kung wala pa po kayong Bible, meron po tayong pinamimigay dyan na Bible. New Testament nga lang. Pero at least meron kang sisimulan, basahin mo, magbasa ka ng Bible. The Bible is your training manual and your sword. Every promise you memorize, every truth you meditate, fortifies your spirit for battle. Pinaghahanda ka ng Bible, hinahanda ka nito. Ito yung iyong kalakasan pag ikaw ay umaharap sa kaaway. Ang Panginoong Jesus po, nung siya ay tinetempt ng demonyo, ang ginamit niya, nag-quote siya ng mga verses sa Bible. Hinarap niya yung demonyo. Panlaban niya, ano? Sabi niya kay Satan, sabi sa salita ng Diyos. O ba? Ganun po ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Number 2, stay strong in prayer. Prayer is not a last resort. Hindi po yan yung tipong naghihingalo ka na, mananalangin ako, wala na talagang pera. Yung iba, mananalangin na lang pag wala na talagang pera. Yung tipong isang hininga na lang, mamamatay na, Lord, hindi ko na kayang karamdaman. Mananalangin ako. No. Hindi sa last resort. It's your lifeline. It keeps your communication open with our heavenly headquarters sa Diyos. Amen. Kaya po every Monday, every day, meron po tayong morning prayer and devotion. Sumama kayo. Yan naman po ay online lang. Yan po ay 6 to 6:30. Sumama ka, manalangin ka lang for 30 minutes, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Lagi ka magkaroon ng oras ng panalangin. Amen. Yung iba, nakikita ko dito, si Sister Lisel, nakikita ko yan. Yung iba, nakikita ko sa panaginip na lang. Amen. Dahil sasama din niya, sabi mo, sumama ka. Okay. Number 3, ito, napakahalaga rin ito. Stay in community. Soldiers don't fight alone. Alam niyo, mga sundalo, kailan namamatay sa gera? Pag nahihiwalay sa mga kasama. Madaling patayin ang sundalo pag nag-iisa. Amen. Kaya ang mga sundalo, nabasa ko lang din ito, ang mga sundalo pala, pag nasa gera yan, naguhukay, nung panahon ng World War II yan, huhukay sila ng parang pit, para medyo tago. Tapos, natutulog yan, hindi mag-isa. May body-body. Nakasandal, magkasandal yan. Magkasandal sila, nakayakap yung kanilang mga armas, natutulog sila, magka-back to back. Bakit? Para may nagbabantay sa likod mo. May kasama ka. Ang apoy, pag hiniwalay mo sa baga, yung baga, nagiging uling. Tignan mo yung katabi mo, baka uling na. Pero pasalamat sa Panginoon kasi nasama uli sa apoy, nag-aapoy uli. Amen? Hindi, totoo lang. Yung mga hindi na nag-church, aatakihin ang ng kaaway. Alam niyo bang ang leon, di ba, roaring lion? Pag napanood niyo sa mga ang inaabangan niya yung nagkakainan yung herds, maraming mga baka, magpupuntahan doon. Yung isa, ayaw sumama, mag-isa dito. Naku, ito, nag-iisa. Yun ang sinusugod ng lion. Yung iba, natamad muna ako mag-church. Ayaw pumunta ng church. Tapos nagtatak, ba't kaya ganun? Nangyayari sa buhay ko? Akala ko na, overcome ko na. Akala mo mag-isa ka lang eh. Sumama ka sa spiritual community. Sino dito nararamdaman mo mas malakas ka pag kasama mo yung kapatid mo sa Panginoon? Di ba?
Tapos pag may problema ka, nag-share pa, uy, kapatid, pag-pray mo nga yung ano. Tapos na pag-pray ka, nagulat ka na, sinagot ng Lord yung prayer mo. Bakit? Kasi you stay in the community. Don't fight the battle on your own. God designed the church to strengthen one another, to lift each other's shield when one grows weary. Amen? Alam mo, sabi ko nga kay Pastora, alam mo, nagtataka ako sa mga tao. Bakit? Kung kailan maraming problema, gustong mapag-isa. Pag kami tinatanong, ay, kapatid, nasaan na siya? Ayun nga, kasi may problema. Uy, bakit ayaw mag-church? May problema nga. Di ba dapat pag kami mas matindi kang pinagdadaan ng problema, gusto mo laging pumunta lalo ng church. Amen? Ang problema ng mga tao, bakit wala si ano? Andun sa ilog, pabato-bato. Ayaw mo kung ano meron doon sa ilog pag nagbabato ka lang gano'n. Di ba? Gusto sa kwarto lang, mapag-isa. Bakit? Ayun, naghiwalay sila ng boyfriend. Ayaw muna na mag-church. Bakit? Ano kasalanan ni Lord sa boyfriend niya? Bakit lagi si Lord ang may, di ba? Pag may problema, lagi si Lord ang sinisisi. Siya naman ang nakipag-break. O hindi ko sinabing ikaw yun. Sabi, stay in the community. Alam mo, huwag kang lalayo sa pamilya mo. Amen? Minsan nag-aaway-aaway yung mga anak ko. Sabi ko sa mga anak ko, anak, ba't kayo nag-aaway-aaway? Alam nyo, kahit anong differences ninyo, magmahalan kayo. Hindi. Paglaki ninyo. Amen? Ako, pag may problema ko, ang una ko nilalapitan mga kapatid ko. Ngayon, alam ni Mary yan. Mer, wala na akong pamasahin ng mga panahon na Mer. Baka naman BPI dyan, 500 lang, Mer. Babayaran ko na lang. Ay, magsisend yan si Mary. Kuya, wag mo nang bayaran. Buti na lang may mga kapatid akong ganyan. Ayan. Mapatext ka. Di ba? Kasi walang iba magtutulungan sa'yo kundi pamilya mo. Amen. Tapos magtatampo kay pastor. Si pastor, wala naman pakialam sa buhay. Ano akala sa akin? Manghuhula. Pag ginawa ko yun, Lord, paano mo nga bang nangyayari kay ganito? Nararamdaman ko. Amen. Kami naman ni pastora, kung kayang tumulong, tutulong. Amen. Kaya lang, pasensya na kayo, hindi po ako binigyan ng kapangyarihan ng Lord na maging all-knowing. Nabila ko na lang mapapanaginipan. Mahal, napanaginipan ko si ganito, puntahan nga natin. Pero nga't mapupuntahan namin, matutulungan namin, mapagpe-pray namin, gagawin namin. Kaya lang, huwag kayong umalis sa spiritual community. Kasi ako, titirahin ka talaga ng demonyo. Sinong natira na? Sabihin mo, buti nakabangon ka uli. Yung isa, muntikan na yan. Nakabalik lang talaga. Amen. Praise the Lord. Sabihin mo, praise the Lord. Second truth about spiritual warfare. Bibigyan ko din ng emphasis. The enemy we face. Meron tayong hinaharap na kaaway. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6 verse 11 to 12, put on the full armor of God. Pag sinabi mong full armor, no, nung panahon ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, ang mga sundalo, yung mga Roman soldiers, may armor yan. May helmet, may breastplate, may lagayan ng tinatawag natin na swords, may sandals yan, ready for war. Nakita na ba kayo mga gladiator? Di ba? Mayroon pang shield, palaban. Siguro ngayon, kung ilalagay natin sa modern warfare ngayon, abay, mga naka-full battle gear yan. May Armalite, no? Meron niyang bullet na vest. Ready for battle. Nakita na ba kayo ng sundalo na naka-jogging pants, naka-sando, tapos naka-headband? Ready na. Bakit? Lalaban sa gera. Anong dala mo? Badminton. Ay, nako! Ang badminton, pang sports lang. Amen. Pero pag gera, kailangan naka-full armor ka. Ang mga polis, pag susugod yan sa mga kriminal, naka-bulletproof pa yan. Ang mga SWAT, may sombrero pa yan. Yung mga ibang special force nga ng Amerika, grabe pa, may high-tech na nagkakausap. Oh, ready, punta tayo sa... Bakit? Full battle gear yan. Ganun din, sabi ng Panginoon, put on the full armor of God. Bakit? So that you can take your stand against the devil's scheme. Sa mga susunod po, pag-uusapan natin, ano yung mga full armor na yan. Pero dito, tingnan nyo, ang demonyo may scheme. Sabihin mo nga, ang demonyo may scheme. May scheme pala ang demonyo. Ang kaaway natin may scheme.
Paul writes, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. The word scheme, sa Greek word, methodia, from which we get our word method. It's mean cunning, craftiness, and strategic deception. Listen, tingin kayo lahat dito. Ang demonyo may method. Amen. Ano method ng demonyo? Listen, makinig kayong lahat. Alam ng demonyo ang kahinaan mo. Amen. Ito, hindi ito mahina sa pera. Kahit walang pera to, hindi ito nadadali. Saan mahina to? Aba, silosa to. Pag wala to. So, ang gagawin ng demonyo, lalagyan ka ng kung ano sa utak mo para magselos ka. Hanggang sa yung ilong mo umuusok. Galit na galit ka na. Bakit? Method. Amen. Relationship naman ang titirahin. Yung isa naman, naku, ito lagyan ko lang ng sakit sa ulo to. Ha? Magiging paranoid na to. Nagkaroon ka lang ng sakit sa ulo. Pakiramdam ko may cancer na agad. Teka lang, sipon lang yan, kapatid. Ginawa mo ng cancer sa utak agad. Bakit? Kasi nga may method ang demonyo para sirain ka. Amen. Pag sesolosing ka, lalagyan ka ng sakit. Lalagyan ka ng parang tubig. Ayan. Now, Satan is methodical. May method siya. He is not chaotic or random. Ang demonyo hindi yan, subukan niya natin kung mag-work. No. Pag inilang siya, titignan niya na nag-work ito. Effective sa'yo. Amen. The enemy is deliberate, patient, and precise. He studies you. Listen, pinag-aaralan ka niyan. Your weaknesses, your fears, your habits, and then design scheme to exploit you. Kaya nga sabi rito, Ephesians chapter 6, verse 10 to 13 agad, for our struggle is not against flesh and blood. Ang struggle talaga natin, doon sa kaaway natin na hindi natin nakikita. Ang problema sa kaaway natin, magaling mandaya. Amen. Sino naniwala ang demonyo magaling mandaya? Ano ibig sabihin? Ang demonyo, hindi yan naharap sa'yo, may sungay, may hawak na tinidor, may pangil, may buntot. Kasi alam niya hindi ka susunod. Tita Lizelle, pag may humarap sa'yo, may sungay, may buntot, may hawak na malaking tinidor. Susunod ka? Di ba matatakot ka? So ang demonyo, hindi yan naharap sa'yo na mukhang demonyo. Magpapanggap yan na mabuti. Kung may mga plano sa buhay mo, dadaling ka ng kaaway doon, ipapakita niya mukhang maganda. Ang demonyo hindi magpapakita ng pangit. Ang ipapakita ng kaaway, yung maganda, mukhang maganda, pero pangit talaga. Amen. Tingnan nyo, ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 11, verse 14? Ano sabi diyan? And no wonder, for Satan himself masquerade as an angel of light. Ang demonyo pala, nagmamaskara. Nagpapakita na mukhang anghel. Mukhang okay. Pero yung pala, demonyo. Amen. So, hindi natin ma-overcome, kapatid, ang kaaway sa pamamagitan ng pakikipaglaban natin sa pisikal. Na pagtatagumpayan natin ang kaaway sa pamamagitan ng mga spiritual weapon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Yan, kaya huwag kayong mawawala sa mga susunod pang series, pag-uusapan natin yan. Pero ito po yung gusto kong makita ninyo, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Anong sabi diyan? For though we live in the world, nasa mundo tayo, we do not wage war as the world does. The weapon we fight with are not the weapons of the world. Ang weapon natin, hindi Armalite, hindi 45. On the contrary, they have
Divine power. Sabihin natin, divine power. Pastor John, ano ibig sabihin ng divine power? Power na galing sa Diyos. Hindi mo mapagtatagumpayan yung ginagawa ng kaaway pag wala kang divine power. Kaya nga, ang weapon na ginagamit mo, hindi yung weapon. Di ba, minsan pag may nag-away, palakasan lang ng boses. Yung tawag dyan, takutan. Ano? Kalabi ko lang laban ko? Paano? Pag may nag-away, takutan lang eh. Yung iba naman, gagamit, magaling to, boksingero ako. Ay, wala ka, taekwondo naman ako. Abay, yun ang weapon nila. Yung iba naman, maglalabas ng kutsilyo. Paglabas ng kutsilyo, hindi niya alam, nung kaaway niya, may baril, patay siya. Pero sabi ng Bible, hindi yan ang weapon natin. May baril yan, may kutsilyo yan, pero ang weapon natin, divine power, na kayang mag-demolish ng Listen, stronghold. Ang weapon daw natin bilang mga Kristiyano, kayang mag-demolish ng stronghold. Ano yung stronghold? Tingin kayo lahat sa akin, Pastor. Mga kapatid, pag sinabi nating stronghold, ito yung mga bagay sa buhay mo na hindi nakakalugod sa Diyos, pero tinanggap mo na bahagi na ng buhay mo. Nagiging stronghold yan. Sabi ng Panginoon, anak, huwag mong gagawin to. Kaya lang ikaw iniisip mo, alam mo, hindi ko talaga kayang i-overcome to. Ito na talaga, bahagi na to ng buhay ko. Tuntuan demonyo. Bakit? Ang tawag na niya dyan, strongholds. Bakit? Tinanggap mo na yung mali. Tuwing tinatanggap mo ang mali, minimize mo ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay mo para mabago ang buhay mo. Gaano mang katindi ang hold ng kaaway sa buhay mo, kaya kang baguhin ng Panginoong Jesus. Kaya lang nagiging stronghold. Pero, listen, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Meron tayong divine power. Sabihin nga natin, divine power. Sabi diyan, we have divine power to demolish strongholds. Mga kapatid, pag pinanalangin natin ang bawat isa, anumang strongholds na gawa ng kaaway, anumang mga bagay sa buhay niyan na nag-i-influence sa kanya para gumawa ng mali, i-demolish ng divine power ng Panginoon. Palalayasin ng Panginoon lahat ng demonyo sa buhay ng tao na yan. Amen. Kaya napakalaga ng deliverance. One day, may nag-message sa aming kaibigan namin. Pastor, yung kapatid ko ganito, nag-struggle, may napapanaginipan. Talaga, sabi ko gano'n ba, napapanaginipan niya, ganito, napapanaginipan niya, hindi maganda. O sige, dali mo rito, pag-pray natin. Abay, dinala dito. Nung pinag-pray namin, maya may nag-manifest na. Nagulat yung kapatid, yung kaibigan namin Pastor, ano nangyari? Sabi ko, may nagmamanifest. May nanggugulo pala doon sa kapatid mo. Tumatawa Hindi niya ako kaya. Habang gumaganan. Sabi ko, hindi naman talaga kita kaya. Pero kaya ka ni Lord. Amen. Abay, sabi ko, sino ka ba? Abay, yung pala, yung lola na may agimat, gustong ipasa sa kanya. Apo, ipapasa daw yung agimat. Alam mo, pinag-pray namin, pinalaya namin. Sabi ko, kumusta na pakiramdam mo? Pastor, gumaan po pakiramdam ko. Tungtuha yung kuya. Bakit? Kasi nga, ang power natin, hindi naman tayo ang magaling Sino ang magaling? Si Lord. Sino ito, pagka may nagpakita, natatakot ka? Meron na ba rito nakakita ng kung ano ngayon, November 1 ngayon, di ba? Pag may nakita ka ba, costume lang yon. Pero ang mahirap yung may nakita ka, hindi costume. Pero ka matakot. Kami naman, minsan naman, meron kaming pinag-pray. Sabi sa akin ng Pastor, pag-pray nyo nga kami. Bakit? Kasi dito sa bahay namin, lagi kami may nakikitang aninong itim. Talaga? Oo. Ikaw lang ba nakakakita? Hindi. Pati po yung kapatid ko, nakita na niya aninong itim. Baka naman maitim yung tatay. Hindi po talaga si tatay. Hindi ba maitim si tatay? Sige, pag-pray natin. Nung pinag-pray namin yung nanay, biglang nag-manifest. Siya nga, ikaw ba yung maitim na tao na nakikita dito? Maya-maya, nung pagkatapos namin mag-pray, kinausap namin yung nanay, kasi ganito po, mayroon palang ganito. Natakot. Pastor, huwag nyo na kami pag-pray. Bakit? Natatakot kami. Anong gagawin nyo? Okay na po.
Sabi ko, may mga tao na mas gustong nakikita kaysa maging malaya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka maging malaya. Kasi meron tayong divine power. Amen? Kung may nangyayari sa buhay ninyo, may napapaniginipan kayo, meron kayong karamdaman, meron kaming pinag-pray, may karamdaman na hindi madetekta ng doktor. Sabi ng doktor, hindi po namin alam yung inyong karamdaman. Bumalik na lang po kayo for check-up ulit. Sabi, kahit anong check-up, hindi malaman ng doktor ano yung nararamdaman. Nung pinag-pray, kaya pala nakakaroon ng sakit at karamdaman, kinulam. Pinakulam. Pero mas makapangyarihan ang kapangyarihang ng Diyos kaysa kulam. Amen. O kaya kayo mga kapatid, ang mga mangkukulam, mga albularyo, manggagamot, hindi kay Lord yan. Ang healer natin si Lord lang. Amen. Kasi bakit? Ang dami po namin pinagpe-pray, dinideliverance, kaya nagkakaroon ng mga karga sa buhay nila kasi nagpa-albularyo, na kay Aling Puring. Ay, pure gold ba si Aling Puring? Basta kung sino-sinong aling. Kung sino-sinong ale pinuntahan, si amang na ganito, di ba? Nalawayan, di ba? Meron ng isa kaming kaibigan hindi nagkakaanak. Yung pala'y nagpamasahe sa albularyo nung pumunta ng Baguio. Yung pala yung nagpasara sa kanyang puson. Sabi ko, dapat talaga kay Lord lang magtiwala. Amen. Sino rito kailangan ng kagalingan? Sabihin mo nga, Jesus is our healer. Amen. Meron tayong divine power. Anong ginagawa ng divine power? Dinidemolish yung strongholds. Amen. Okay, now listen. Paano ba nagmamanifest ang kaaway? Number 1, through deception. Nandaraya. Pangalawa, through temptation. Magpapadala yan ng mga temptation, mga tukso sa buhay mo. Sino ritong natukso na? Ha? Amen. O listen, sino nyo alam ng demonyo kung paano ka tutuksohin? Di ba? Kasi sa mga lalaki rito, pagka may lumapit sa'yo na babae, nakatupis, sinayawan ka ng sexing sayaw. 80 years old, Ronald, 80 years old. Nakatupis. Matutukso ka ba? May sira na ulo mo na to. Di ba? 80 years old, sasayaw siya. Sabi mo, Lord, napanapit ka pa kay Lord, di ba? Kaya sabi ng demonyo, hindi ko to papadalhan ng 80 years old na nakatupis. Bakit mapapalapit to kay Lord? Si Kuya Long, naku, magpapasting na, Lord, ilayo mo ako. Bakit? Hindi ka matutukso sa 80 years old. Pero pag 18 years old yan, 20 years old, na sexy, maputi, maganda, sinayaw yung naku po. Alam ng demonyo paano ka tutuksohin. Pwedeng hindi ka natutukso sa 500, 1,000. Paano kung 50,000 na yan? Paano kung 100,000 na yan? So may mga temptation na ipapadala ang kaaway para masira ang buhay mo. Number 3, through accusation. Pag sinabi nating accusation, legal rights. Sabihin nyo nga yung term na legal rights. Alam ng demonyo ang mga nagawa mo. Ganito demonyo mag-operate. Sabi ng demonyo, wala namang nakakaalam. Okay lang yan. Ha? Okay lang gawin mo yung kasalanan na yan. Wala namang nakakaalam. Wala ka namang sinasakta, wala kang sinasagasaan. Di ba? Oo nga naman. Ginawa mo yung kasalanan. Pag nagawa mo yung kasalanan, magbabago na tono ng demonyo. Grabe ka, kala ko ba Christian ka? Gaganyan-ganyan. Aba, papunta ka pa sa church, pataas-taas ka pa ng kamay. Kala mo, baitan? Gaganunin ka ng demonyo. I-accuse ka na niya. I-discourage ka na niya. Kagagaling-galing na sa covenant retreat. Babaptize ka ba? Ha? Ikaw na, ayoko na nga mag-church. Bakit? Wala naman talaga. Hindi naman yata talaga totoo si Kristo. Yan na, naglagay na ng doubt. Bakit? Ina-accuse ka na eh. Amen. Kaya pag kayo ina-accuse kayo ng demonyo, huwag kayong magpadala. Lapit lang uli kay Lord, hingi uli ng tawad. Ang Diyos handang magpatawad. Amen. Number 4, through division. Papalayuin ka, papadivide niya, masasama loob mo, magagalit ka. Yan ang gusto ng demonyo, yung nagdi-divide.
Yung sumasama loob mo. Nasa isang church tayo. Ayoko makita yan, hindi ako tatabihan. Dito lang ako, bakit malayo dyan? Ayoko katabihan. So sabi nung demonyo yun, nagkakainisan na sila. Yung isa naman, mainis na ayoko rin katabihan. Baka nakala ba siya lang? Division na yan. Amen. O baka meron ditong kasamaan ng loob, magpatawaran na kayo. Ha? Hindi, kahit magkakapatid, magkakamag-anak. Minsan nagkakasamaan ng loob. Sabi mo, patawarin mo na yan. Now, how to stand against the enemy? To stand means more than just to survive. It means to hold your ground with confidence, refusing to retreat when opposition comes. The devil may attack your mind and lies, but you stand in the truth. He may attack your heart with condemnation, but you stand in righteousness. He may attack your peace, but you stand on the gospel of peace. Standing doesn't mean the absence of battle. It means the assurance of victory. Pag sinabi mong you stand in the Lord, hindi ka sumusuko. Laban lang. Sabi mo nga sa katabi mo, laban lang. Amen? Ano ang sabi ng Bible? Number 3, the need to stand firm. Ephesians chapter 3, 6 verse 13. Therefore, inulit-ulit ito, no? Put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Tayo! Walang atras! And after you have done everything, to stand. Ayan. Kaya sa susunod, huwag kayo talaga mawawala. Pag uusapan natin isa-isa, yung full armor of God na yan, kanina pa natin nababanggit. Standing requires full preparation. Notice again how Paul starts this verse. Therefore, put on the full armor of God. The word therefore connects everything we've just learned about the strength of the Lord and the scheme of the enemy. Paul's point is clear. Because your strength comes from Christ and because your enemy is cunning, you must be fully prepared. Sabi mo, maging handa ka. It's not enough to own the armor. You must wear it. May armor ka nga, hindi mo naman sinuot. May effect ba ang armor pagka sinuot mo o hindi? Pansinin niyo, sabi ng Bible, put on. Hindi sinabing display the full armor of God. Sabi mo sa kaaway, wala ka, lalabanan kita, kaya kitang labanan, tatalunin kita. Bakit? Naka-display yung armor. Gagawin ng armor na naka-display. Di ba? Babariling ka. Kahit barilin mo ako, meron akong bulletproof vest. Ayun, naka-display. Sige, barilin mo ako, patay ka. Bakit? Hindi mo naman suot. Amen. Ang armor, sinusuot. Ang armor, hindi dinidisplay. The enemy attacks through fear, but we stand in faith. The enemy attacks through temptation, but we stand in purity. The enemy attacks through division, but we stand in unity. Standing firm through truth and prayer. Ano sabi ng Bible? Ephesians chapter 6 verse 18, and then dito po tayo magtatapos. And pray in the Spirit on all occasion, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for the Lord's people. Take note of that word. Always keep on praying. Sabi mo sa katabi mo, keep on praying. Ang ating panangga sa ating kaaway, panalangin. Amen. Let us keep on praying. Kaya kami ni Pastora, minsan sasabihin sa akin ni Pastora, pag-pray mo na yung mga envelope, yung mga prayer request ng mga member, nandyan. Pag-pray po namin. Because we need to keep on praying for one another. Amen. Patuloy, ma-realize natin ngayong umagang ito, there is a battle. Sabi mo sa katabi mo, we are at war. Tumayo po tayong lahat, tayo manalangin sa Panginoon.
Hallelujah. Let's bow down our head. Let's close our eyes. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay nasa battle. We are at war. And alam namin, Panginoon, maliban that we become strong in the Lord, pag kami po umasa sa aming kalakasan, umasa kami sa aming sariling talino, sariling galing, wala po kaming magagawa. Kaya kapatid, kung ikaw ay naririto ngayon, maaaring ikaw ay may mga struggle sa buhay, maaaring may mga temptation na dumarating sa iyo na mukhang napakahirap mong i-overcome. Kapatid, huwag kang umasa sa sarili mong kalakasan. Be strong in the Lord and in His mighty power. The power of God is mighty. Walang kayang tumalo, walang kayang mag-overcome ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Kaya maaari ba ngayong umagang ito, kung may mga bagay sa buhay mo na nagiging dahilan upang hindi ka mamuhay para sa Panginoon, maaari mo itong isuko sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, I surrender lahat ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Maaari may mga bahagi pa ng buhay mo na hindi pa nakakalugod sa buhay sa Panginoon. Ngayong umagang ito, isuko natin. Lord, I pray for your divine power that demolish every stronghold in the life of your people. May mga problema sa pamilya, problema sa kalusugan, gumugulo sa kanilang mga isipan, lalo na sa kanilang spiritual na relationship sa iyo. Lord, every deception of the enemy, I rebuke it right now. And we declare that we are more than conquerors through Christ who strengthens us. Tulungan mo kami na ma-realize na kami ay may kaaway. We're not fighting against flesh and blood, but against every spiritual forces of evil in the heavenly realms. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa susunod pa na mga series namin mga pag-uusapan, ikaw ang manguna, ikaw may taas. Be glorified, be exalted. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kapatid, sa ating pangwakas, pwede bang taas natin ang ating mga kamay? Hallelujah. Salamat sa umagang ito, Panginoon.